Ang pagtatanghal at talakayin ngayong episodyo ay hango mula sa isang impormal na lecture na ibinigay ng Brasilianong Katoliko at profesor na si Plinio Correa de Oliveira noong ika-6 ng Pebrero, 1965. Minarapat kong ibahagi ito bilang paggunita sa pista ng Mahal na Birhen ng Lourdes na ipinagdiwang nitong nakaraang Martes, ika-11 ng Pebrero. Sa talakayeng ito, matatagpuan natin ang maaaring kasagutan kung bakit di lahat ng may malubhang karamdaman na naglakbay sa Lourdes ay di pinagaling ng Mahal na Birhen. Yan ang inyong alamin sa pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok. Sa Lourdes, ang poong may kapal ay nagpamalas ng dalawang magkaibang saloobin tungkol sa pagdurusa ng tao. Ang una ay mas nakakagulat at sa gayon ay mas nakakakuha ng ating pansin. Ito ay kung saan ang Mahal na Birhen bilang isang mahabaging ina ay nagpapagaling ng mga may sakit at pilay at sa gayon ay pinatunayan ang katotohanan ng pananampalataya. Ito sa makatuwid ay nagpapakita ng kanyang awa para sa mga naliligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang malakas na motibo upang magbalik loob sa Diyos at magbagong buhay. Ang hindi mabilang na mga peregrino na hindi gumaling ay nagpapakita ng isa pang saloobin at nagtatanong, bakit pinapagaling ng Mahal na Birhen ang isa at hindi ang iba? At hindi ba ito ay salungat sa unang saloobin? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nagpapakita ng dahilan ng pagdurusa at papel sa loob ng pagiging perpekto ng banal na mga plano. Kaya marami tayong matututunan sa pangalawang saloobing ito kaysa sa una. Upang makamit ang isang konklusyon, kailangan muna nating kilalanin na ang Mahal na Birhen ay nagpapakita ng kanyang kabutihan sa Lourdes. Ipinakita niya na kaya niya at gustong gumawa ng mga himala para sa kanyang mga anak. Gayunpaman, ang karamihan ng mga peregrino ay bumabalik ng hindi gumagaling. Sa pagsusuri ng bagay na ito, masasabi natin na ang pagdurusa at espiritual na mga pagsubok ang mismong paraan ng pagpapabanal ng karamihan sa mga kaluluwa. Ang mga ito ay kinakailangan dahil sa karamihan sa mga kaluluwa ay nagkakaroon lamang ng pagpaparaya at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa. Mahusay itong ipinahayag ni San Francisco de Sales nang tawagin niyang itong ikawalong sakramento. Ito ay ang pagdurusa. Ayon sa autor ng lecture na ito, si Profesor Plinio Correa de Oliveira, nakipag-usap siya isang araw kay Cardinal Pedro Segura, Arsobispo ng Sevilla. Ikinuwento niya ang pakikipag-usap nila ni Papa Pio XI or Pope Pius XI. Pinagyayabang ng Santo Papa na siya ay hindi kailanman nagkasakit. Nang gumiti si Cardinal Segura at nagsabi, kung gayon, ang inyong kabanalan ay kulang sa tanda ng mga pinili ng Diyos. Nagulat ang Papa at nagpatuloy ang Kardinal. Lahat ng itinadhana sa langit ay may sakit o naghihirap at totoo lang kahit nasa ilang bahagi lamang ng kanilang buhay. Kung ang iyong kabanalan ay hindi kailanman nagkasakit, ito ay isang masamang palatandaan. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng matinding atake sa puso si Papa Pio XI. Mula sa kanyang higaan, sumulat ang Papa kay Cardinal Segura at mababasa, ang iyong kamahalan, ngayon ay nasa akin na ang tanda ng mga itinadhana sa langit. Tunay na ang bawat uri ng karamdaman at pagdurusa ay mga palatandaan ng mga hinirang. Napagtanto ng Mahal na Birhen na ang pagdurusa ay kailangan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa.
Ilalagay niya sa panganib ang kanilang walang hanggang tadhana kung pagagalingin niya ang lahat ng bumisita sa Lourdes. Higit pa rito, gumagawa siya ng isang bagay na mas higit pa para sa mga hindi niya pinagaling. Ginawa niya silang tanggapin ang kanilang kalagayan na halos walang bumabalik mula sa Lourdes na nagdaramdam sa kapaitan dahil hindi sila gumaling. Sa halip, ang mga hindi gumaling na bumalik na tanggap ang kabiguan ay lubos na nasisiyahan sa kanilang paglalakbay. Marami ang dumating doon na nang makita ang iba pa na higit na nangangailangan kaysa sa kanilang sarili, ay humihiling sa mahal na birhen na pagalingin ang mga kapuspalad na ito kaysa sa kanilang sarili. At kadalasan, ang kanilang mga panalangin ay tinutugunan at sinasagot. Tandaan, hindi ito ang mga taong may maliit na sakit. Walang naglalakbay sa Lourdes dahil sa sipon. Sa halip sila ay may malubhang sakit at kusang loob na nagdurusa para sa kapakanan ng iba. Ito ay isang tunay na himala na direktang hinahamon ang pagiging makasarili ng tao. Ito ay isang mas malaking himala kaysa sa pagpapagaling na nagaganap. Ang disposisyon ng mga Madreng Carmelita sa Lourdes ay sigurong lalo pang mas maganda. Ang mga konsagradong kaluluwang ito ay nag-aalay ng kanilang sarili bilang kabayaran at kusang loob na nagdurusa ng lahat ng uri ng sakit upang bilhin ang mga biyaya para sa mga bumibisita sa dambana. Inaako nila ang mga sakit. Hindi nila kailanman hinihiling na gumaling. Mas pinipili nilang ialay ang kanilang mga sakit para sa kapakinabangan ng mga peregrino doon. Sa pag-unawa kung gaano bumagsak ang kalikasan ng tao sanhi ng kasalanang orihinal, makikita natin na ang mga namumugod-tanging mga gawain ng pagsasakripisyong ito na walang saysay sa nahulog na tao ay ang pinakadakilang mga himala ng Lourdes. Narito ang mas malalim na dahilan kung bakit nagsasagawa ng mga pagpapagaling ang mahal na Birhen sa Lourdes upang makagawa ng mga espiritual at moral na himalang ito na naghahatid ng mga kaluluwa sa langit. Paano itong maaaring iba pa? Magiging tunay nga bang mabuti ang mahal na Birhen kung tinutulungan niya ang mga katawan sa Lourdes at pinapabayaan naman ang mga kaluluwa? Talaga bang mamahalin niya ang sangkatauhan kung ang pangunahing layunin niya ay hindi palaging akayin sila sa pag-ibig sa Diyos? Maaaring tumutol ang isa. Mahirap itong tanggapin dahil mahirap tiisin ang pagdurusa. Ang paghihirap sa hardin ng ating Panginoon ay sumasagot sa pagtutol na ito. Nang harapin ng Diyos tao ang buong lawak ng kanyang pagdurusa at nanalangin siya, kung maaari, alisin mo sa akin ang lakalis na ito, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo ang siyang matutupad. Ito ang dapat nating ugaliin sa harap ng pagdurusa. Pagkatapos, tulad kung paanong dumating ang isang anghel upang alawin ang ating Panginoon, ang mahal na Birhen ay magpapadala sa atin ng mga aliw sa gitna ng ating mga paghihirap at pagdurusa. Kaya dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob, ng pagpapasya at lakas at unawain kung bakit kailangan nating magdusa at magsikap na magsaya dito, habang laging inaalala na ang Diyos ay nagpapadala ng pagdurusa sa mga hinirang o mga pinili para sa langit. Naway naunawaan ninyo ang tema ng ating pagtatanghal ngayong araw, na sa Lourdes may pinapagaling at may hindi pinapagaling. At dahil sa di pagpapagaling na ito ay may aral tayong natututunan na ang pagdurusa ay isang bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos upang linisin ang ating kaluluwa. Sa ating pagtitiis ay tanggapin natin ng maluwalhati ang mga pagdurusa at paghihirap na dumadating sa ating buhay. Kung ating tatanawin ay isa pang mas malaking himala ito kung ito
ay buong loob nating tinatanggap. At dahil dito ay nakapagpapabanal ito para sa atin. At yan lang po ang nais kong ibahagi sa inyo at sana'y naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyong mga bagong tagapanood, wag po kayong mag-atubili at mag-subscribe na po kayo ngayon din bilang pagsuporta sa aming channel. At pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyong aming ilalabas sa hinaharap. Inaanyayahan din ko po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At bukod dito, padadala din po namin kayo bilang pasasalamat ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan po ng direct deposit sa aming video account o kaya sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Mayroon din po kaming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Ngunit mas pinapaboran po namin ang direct deposit po o kaya ang GCash via bank transfer dahil diretso na po ito sa aming bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org. At maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa angtinignipadipio@gmail.com. At dumating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan na pasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulog sa amin. Maraming salamat po sa inyo at naway gantihan kayo po ng ating Panginoong Diyos. At hanggang sa muli po nating pagkikita, pagpalain kayo nawa ng ating Panginoon. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e